Lahat ng palengkeng binisita namin, may mga available na commercial rice. Pero walang ibinibentang NFA rice. Ma'am, wala na kayong NFA rice? Wala na po. Simula pa kailan? Mga November o December po. Paano pag may naghahanap ng NFA rice? Eh, wala po kami magagawa. Sabi nila, wala na daw makuhang NFA. Eh, yung mga gustong bumili ng NFA rice, anong sinasabi niyo? Dito na lang siya sa bigas natin na commercial naman po. Kaso lang pinakamababa natin, 40 na lang. Every time na may pumupunta dito, tinatalong lang kung may stock na. Eh, wala naman po eh. Yung last na nakuha namin na NFA, ito lang January 9, 2018. Wala na, nung maubusan namin yun, wala na. Pinuntahan ko ang pinakamalaking warehouse ng NFA dito sa National Capital Region o NCR. Itong NFA-NCR warehouse ang nakakatanggap ng pinakamalaking supply ng NFA rice. Katunayan, 35% ng supply ay dito napupunta. Dati, dito sa warehouse na to, mahigit 30,000 bags ng NFA rice ang nakaimbak. Sa ngayon, nasa may 300 na lang. Nakakandado ngayon yung warehouse, hindi kami pinayagang makapasok dahil nga under fumigation. Pero sa loob nito ngayon nakaimbak yung nasa 300 na bags ng NFA rice na itinabi para sa kalamidad. Kung dati-rati halos mapuno ang warehouse na ito ng sako-sakong NFA rice, sa videong ito na kinuna noong unang linggo ng Abril, makikitang halos wala na itong laman. Ang kawalan ng supply ng NFA rice sa bansa, unang beses daw nangyari sa kasaysayan ng NFA sa mahigit 40 taon. Ayon sa warehouse manager na nakausap namin, unang linggo ng Abril nung huli silang makapag-distribute ng NFA rice sa mga retailers sa Metro Manila. Sa ngayon, ma'am, wala ng NFA rice sa public markets, di ba ma'am? Wala na. Wala na. So, halimbawa, yung mga kababayan natin dati na umaasa na may 28 pesos. 27 tsaka 32. 27 pesos at 32. 32. So, yung mga kababayan po natin na umaasa na pagpunta nila sa palengke, merong 27 pesos, pinakamababa na nilang mabibili. Wala na silang mabibili sa ngayon kung ganun. Sa ngayon, wala silang mabibili. Pero sa aming ugnayan, regularly sa mga retailers, na ipapaliwanag din naman sa mga suki nila, sa mga consumers na ilang kembot na lang, nandyan na ang NFA rice. So mga third week, ang instruction naman, the moment bumaba na from the vessel, immediately magdi-distribute na kami. Pero paglilinaw ng NFA rice lang ang may kakulangan. Sapat pa rin ang commercial rice na nasa merkado. Ako nag-augment naman eh. Maraming supply eh. Maraming supply ng commercial. Ang mahirap, kung wala ng NFA rice, wala pang commercial rice. Tinatawag ng ating presidente, yung mga traders, yung mga farmers, para mag-commit silang magbaba dito sa NCR ng mababang bigas, like yung presyong 38 at saka 39 na tinag nila as tulong ng bayan. So as early as last week, bumaba na yung mga bigas dito. Sir, bakit nagkaroon ng shortage ang NFA? Yung nangyari, magkaiba ang pananaw ng ating pong NFA Council at saka NFA Management kay Administrator Aquino. Iba ang pananaw kasi during that time, yung sinasabi natin, dwindling na yung stocks ng NFA. Klaruhin ko lang, Aquino, wala tayong kakulangan ng bigas nationwide kasi marami tayong bigas yung nasa commercial. Yung kulang natin is buffer stock ng NFA. November 2017 raw humingi ng permiso ang NFA Administrator sa NFA Council para makapag-angkat o import ng bigas. Pero hindi raw ito inaprubahan. Kailangan ng approval ng NFA Council bago makapag-import ang NFA. Sinabi namin sa NFA Council na dwindling na yung stocks natin. At that time, ang presyo po ng local palay, yung procurement sana natin sa ating mga magsasaka, ay tumataas. That time, ang sariwa natin is already 19 pesos to 22 pesos. So, hindi tayo makakabili for a buffer stock from the local procurement because mataas ang presyo ng sasakaan natin. The council decides collectively when to buy rice, at what volume, and at what mode of procurement to be used in buying. Because for all you know,
if we keep on buying without taking consideration of the times where our farmers in the Philippines are harvesting, it is going to create a negative impact on our farmers. Pero bukod sa problema sa kakulangan sa supply ng NFA rice, may ilan pang isyong kinakaharap ang NFA. Sa dokumentong ito na isinumite sa Office of the President, inakusahan ni dating NFA Council Chairman Leoncio Ibasco si NFA Administrator Jason Aquino ng pagkakasangkot sa irregularidad sa ahensya. Kabilang dito ang pagbibenta umano ng NFA Administrator ng mahigit 10 million kilos ng NFA rice sa ilang rice traders sa Bulacan na dapat sana ay nakalaan para sa Region 8 o Eastern Visayas. Kinwestiyon ang pagbibenta lalo na't pababa ang supply ng NFA rice sa Eastern Visayas na itinuturing na calamity-prone area. Ito yung mga aging stocks natin kasi meron tayong mga standard, may mga protocol na sinusunod dyan. May tinatawag tayong quality audit, may laboratory testing, magmula sa province, papunta sa region, papunta sa central office. Pag lumagpas ka sa standards mo at may approval na may confirmation ng council at merong confirmation ng council yan, pwede mo i-dispatch yan. Pinakamalaking trader na binentahan ang Mutya Rice Mill sa Bulacan na nakabili ng mahigit 28,000 sako ng bigas. Yung mga edges na mga bigas na luma na dahil gusto naming makatulong sa gobyerno at hindi mabubulok yung bigas sa Region 8, kumuha po kami. At pinayagan po naman kami po ng NFA Region 8. May lahat yan may mga dokumento po yan. Nakukuha ko to sir dun sa memorandum for the President from the Cabinet Secretary. Isa dun sa mga puna dun sir, of the 39 cooperatives, 22 are not authorized to engage in rice importation as indicated in their Certificate of Cooperation. Dapat nilabas na nun yan. Kung galing ho yan sa Cabinet Secretary, sana nang panapigilan na nila yan because they're part of the decision making. Sa isang pag-aaral ng International Rice Research Institute, dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng Pilipinas at dahil seasonal ang pag-harvest, hindi nagiging sapat ang local production ng bigas. Kaya kinakailangang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa.